Good evening po sa lahat. Eleksyon na po bukas. Handa na po ba kayo? At sana po kayo gumising ng maaga sapagkat maganda po yung maagang gumising sapagkat maaga makarating at makaboto doon po sa presinto. At hindi pa maraming tao dyan sa maaga. So yan po yung advantage dyan. Pag-usapan po natin ngayon, ito pong karamihan sa ating mga kababayan ay inaasahan talaga na si BBM ay mananalo by landslide victory. At sinasabi ng mga survey scientists sa kauna-unahan ng kasaysayan sa Pilipinas sa kampanya ng Pangulo ay si Marcos ang kauna-unahang kandidato na nakakuha ng majority votes. Yan po. Kung maayos lang ang eleksyon at walang daya, maliwanag na si BBM na ang susunod na Pangulo ng ating bansa, mga kababayan. Kagabi po sa meeting, di Abansi, ay dinaluhan po ng mahigit 1 milyon katao. Pinakamalaki sa lahat ng rally ni Marcos magmula ng umpisa ng rally ng kampanya. Umabot po ng hanggang muwa yung tao sapagkat hindi na pwedeng ma-accommodate doon sa venue at yung mga tao ay umabot dito sa may muwa. So yun po yung ganun po kalaki ang karamihan tao kagabi. Talagang nagpakita ng suporta. Ay mantakin mo pa naman yung 10 pinakamalalaking national party sa ating bansa ay nagpakita ng suporta. So ganun po kadami yung mga kababayan. At sa kampo naman ni Lini, pero bago po natin makalimutan pala mga kababayan, ay muli kong palaala sa inyo na bago po natin makalimutan ay mangyaring mag-subscribe po muna kayo sa ating YouTube channel, Manny TV Komentaryo. Paki-like na lamang po, share sa inyong mga kaibigan. Pindutin na rin yung notification bell para tuloy-tuloy po yung update sa ating mga bagong video. At samantala, pagpapatuloy po natin at sa kampo po ni Leni Robredo ay as usual pa rin, hakot pa rin sa karamihan by mga kabataan. Yung mga hinahakot mga kabayan ay karamihan dito ay mga kabataan na hindi pa talaga butante at wala pang 18 anyos. Yan po kasi ang edad na pwede nang bumuto. At sinabi ni Leni, may isa pang bagay na sinabi ni Leni Robredo na kung sino man daw ang sinungaling sa umpisa ay sinungaling din daw po sa hulihan. Yan po mga kabayan ang sinasabi niya. Kaya tama naman ang sinasabi ni Leni, mga kababayan. Ako sinang-ayunan ko yan. Kasi si Leni na rin mismo ang nagsasabi ng una na hindi siya tatakbo. Siya rin po nagsabi niyan eh. Nung una siya rin nagsasabi niya na hindi daw po siya tatakbo. Ayan po. Diba sabi ni Leni yan? At bandang sa huli, nag-iba ang tono. Ay tatakbo pala siya. So ibig sabihin, totoo yung sinasabi niya na ang sinungaling sa una, siya din ang sinungaling sa huli. Kasi sinasabi niya yon para po doon kay Marcos. Yung atake niya kay Marcos. Pero hindi niya nanawaan na siya mismo nagsabi na hindi siya tatakbo sa pagkapangulo. Pero ngayon,
tumatakbo siya sa pagkapangulo. Kaya siya po yung sinungaling at tama yung sinasabi niya. kaya, kaya medyo nakakatawa mga kabayan na nakalimutan siguro ni Lini yung kanyang mga binigkas na salita. Itong mga kabataan ito mga kababayan ay nagbibigay ng mga tulong din sa kanila. Nagbibigay pa ng mga donations itong mga kabataan na ito at talagang napakinabangan nila Lini ito. Yung mga inahakot nila. Mantakin mo, hakot sila doon sa ibang lugar. Galing Cavite, galing Montalban, saan saang lugar, mga kabataan, ang karamihan. At hindi pa butante. Kaya yung pagdating doon sa kanilang rally, ay wala pong tao na sumasalubong sa kanila. Kundi ang taong dumating doon ay kasabay nila kasi kasama nila sa hakot, mga kababayan. Ayan po yung nangyayari. Pero hindi katulad sa kay Marcos na ang tao mismo ay siya yung sumasalubong pagdating sa Uniteam. Doon po sa Binyo. At nakikita natin yung talagang tunay na tao, hindi po sibuyas yung sumasalubong kay Marcos. So yan po yun. Ito nga na inaasahan. Marami umaasa mga kababayan natin na si Marcos ay mananalo by landslide. Lalo tigit sinasabi ito ng mga survey companies na mahirap na niya habulin si Marcos dahil dyan sa survey na yan. Gusto ko lang linawin ito mga kababayan, hindi na po tayo nangangampanya ha. Kasi tapos na po yung kampanya sa kahapon mga kababayan. Kagabi. Hindi na po ito pangampanya. Ito ay kinaklarify lang po natin. Itong mga survey at itong mga suporta ng taong bayan doon sa mga rally ni Marcos at saka kay Leni Robredo. At tulad nga po na nabanggit natin, na itong mga suporta ni Lini ay puro po kabataan karamihan dito at itong mga kabataan na ito ay napapakinabangan niya sapagkat nagbibigay po ng ayuda ito sa kanila. Wala pa, hindi pa butante ito mga kababayan. Na-brainwash ito sa mga doktrina ng mga Pinklawan. Hindi lamang mga kababayan, mga Pinklawan, kundi siyempre yung mga kaalyado nilang mga makakaliwa. Yan po. Kaya, pangalawa, ng mga kasinungalingan ni Leni Robredo, sinasabi niya, sabi nito, na sabi niya dito, na ako naniniwala naman na sa inyong kasinungalingan at pinagbintangan na napagbintangan o pinagbintangan niya, ibig sabihin pinagbintangan niya si BBM tungkol po doon sa 6 video sa kanyang anak. Di ba kayo napagbintangan o pinagbintangan nila si BBM tungkol po doon sa 6 video sa kanyang anak na pinalalabas nila na si Marcos daw ang nagpapakalat ng bidyong ito. O kasinungalingan din po yun. So lumalabas talaga na tama yung sinasabi ni Leni Robredo na magmula ng umpisa, kung sinungaling, ay siya din yung sinungaling sa bandang huli. Yan po mga kababayan. No? Ito namang sinabi na sino ito? Ito namang sinabi ng inquirer mga kababayan. Mayroong sinasabi ang inquirer
na hindi natin matatanggap ito. Pakinggan po ninyo itong sinabi ng inquirer. Facebook, sabi dito, Facebook in the Philippines has exploded with misinformation about with two presidential frontrunner in the next week polls. Yun po yung sinasabi ng inquiry. As pledges support Ferdinand Marcos extend the site and process teka, medyo maliliit yung sulat, type eh. Uulitin ko lang po. Facebook in the Philippines has exploded with misinformation about the two presidential frontrunners in the next week polls as pledges support Ferdinand Marcos played the site and process revival Leni Robredo. Ang sinasabi po ng inquirer ay laganap anya ang disinformation at marami daw po na nagpapakalat pabor kay Marcos doon po sa social media. Yun po yung sinasabi ng inquirer. So ang sinabi ng inquirer na ibig sabihin na marami daw po ang kakampi ni Marcos kaysa kay Leni, lalo na dyan sa social media. Ayun po yung sinasabi ng inquirer. Kaya sabi dito, pabor kay Marcos ang karamihan dyan sa social media. Siyempre, alam po ninyo, inquirer, gusto ba ninyong palabasin na si BBM ay may trolls, yung katulad ng nagiging issue nung nakaraang linggo, na marami daw pong trolls si BBM dyan sa social media. Sinasabi, yan po yung sinasabi ng mga pagbintang gusto sabihin ng inquirer, mga kababayan, na maraming trolls. Yun po ang gusto sabihin nila, lalo na dyan sa social media, at maraming kakampi si BBM. Ibig bang ninyong sabihin, inquirer, ay ginagamit ni BBM ang trolls sa disinformation? Wala pong katotohanan yan. At sabi nga po ni Marcos, maghanap kayo anya na kahit isang sinasabi niyong trolls laban sa akin. Yan po yung hamon ni Marcos sa kanila, mga kababayan. Pero ang inquirer ay nagpahayag na gustong palabasin na ang maraming tao o Facebook users ay kumampi doon kay Marcos. Ay siyempre naman po, sapagkat si Marcos nga po ang sinisigaw ng taong bayan pagdating noong nakaraang kampanya. Si Marcos po ang hinahanap ng taong bayan. Alam naman ninyo na majority sa mga Pilipino ay maka-Marcos sa ngayon. Yan po yung dapat ninyo maunawaan, inquirer, na sa social media, majority po dyan, Marcos. Kasi yan po yung hinahanap ng taong bayan. Yan ang gusto ng taong bayan. Kaya wala po tayong magagawa. Kaya masyado namang obvious sa inquirer na kayo ay pabor kay Leni. Kayo nga, kung pabor doon kay Leni. Obvious din yan. Para suportahan ninyo si Leni, kilala naman kayo kung saan. At di naman kami nagtataka niyan sapagkat nakilala namin kayo. Lalo na sa mga mainstream media
na kayo ay mga bias. Yan po eh. Kayo nga, na sumusuporta kay Leni, wala kayong naririnig sa amin. Pero ito sinasabi ko sa inyo, na kayo totoong bias, lalo na sa mga mainstream media. O may narinig ba kayo sa amin na sinasabi namin, katulad sa inyong sinasabi sa amin? Wala po eh, di ba? Wala kaming sinasabi. Pero kayo, magaling kayo mamuna. At tapos na po yung kampanya at bukas magkaroon na po ng eleksyon. Titingnan po natin bukas kung ano po mangyayari. Ayon po sa mga survey ay leading na malayong malayo si Marcos. Bagamat yung mga grupo ng mga pinklawan dyan, kandidato ng mga posisyon, ay hindi po naniniwala sa survey. Problema na po na yan ninyo kung hindi kayo naniniwala. Alam ninyo, inquirer, majority talaga ang mga Pilipino ay si BBM ang isinisigaw. Kaya yan po ang dapat ninyo maintindihan eh. Kaya maraming mga kumakampi kay BBM. No? Ganun lang kasimple yan. Hindi po maiwasan yan. Kasi kung ang tao na si Marcos ang hinahanap at sinisigaw, pabor po kay BBM. Ang taong bayan. Kaya po, dyan po sa social media lumalabas ay maraming kumakampi kay Marcos. Yan po yun eh. Kaya dapat ninyong maintindihan yan. Hindi po dahil sa trolls na sinasabi ninyo. Kaya dapat ninyo maintindihan yan na majority sa mga Pilipino ay si BBM at Sara ang hinahanap at isinisigaw. Siyempre, maunawaan namin kayo, lalo na sa mga mainstream media, na maaring di na kayo kumikita dahil dyan sa social media, sa dami ng mga social media ngayon, at marami nang gumagamit sa social media. Sa dinami-dami di ba namang ads, noong hindi pa nag-uso ang social media, kumikita kayo noon. Ngayon, hindi na kayo kumikita sa pagdating ng eleksyon, hindi na kayo kumikita kasi bakit? Nandyan na po yung social media, nauunahan na kayo lagi. Lalo na dyan sa mga vlogger. Yan po yun eh. Kaya hindi niyo nagugustuhan yung mga yung social media. Kasi hindi na alam ko hindi na kayo kumikita eh. Di katulad noon. Yan po yung katotohanan dyan. At ito pa, mga kababayan, meron pang isang issue na sinasabi ni dating Secretary Norberto Gonzales. Ito pong si Norberto Gonzales, mga kababayan, ay dating security advisor ito ng Administrasyong Arroyo. Si Norberto Gonzales, pagka ang Secretary of Security, mga kababayan, o advisor ng Pangulo, mga kababayan, malawak po ang kaalaman niyan pagdating po sa intelligence. Bakit po? Sapagkat itong sinabi ni Norberto Gonzales ay nakakilabot kung ating maunawaan. Pakinggan po ninyo sinabi ni Norberto Gonzales. I don't know, sabi dito, I don't know that the Vice President understand this. Sabi niya. Hindi niya alam
kung naintindihan baan niya ito ni Leni Robredo na ang mas na yung mas support o yung suporta ng kanyang ang mga tao na sumusuporta sa kanya kay Leni Robredo ay is already controlled the communist. Yan na po ang sinasabi. So dito mga kababayan, ang sinasabi ni Norberto Gonzales na controlled na pala na itong mga taga-suporta ni Leni Robredo ay controlled. Kanino? Ng communist. Ng communist, mga kababayan, ng komunista. Isipin mo yan. Nakakangilabot ito mga kababayan sapagkat kung ang isang kandidato na tumatakbo ng pagkapangulo na taglay niya yung alliance o suporta o control ng komunista, delikado po yan mga kababayan. Yun po yung sinabi ni Norberto Gonzales mga kababayan. Kasi sila ang may, pagpatuloy natin, kasi sila ang may organisasyon. These officers, sabi dito, this officer, sabi dito, kasi sila ang may control, kasi sila ang may organisasyon. They offer things that the armed forces, the offer things that the armed forces is watching and comment ng mga opisyal. May contact pa po pala ito ng mga opisyal sa EEP, ng EEP. Ibig sabihin, may contact po sila. May contact sila sa mga opisyal ng armed forces. Yan po yung nakakatakot mga kababayan. Yan po yung sinabi ni Norberto Gonzales mga kababayan. Na controlled ng komunismo ang mga followers ni Leni Robredo. Nakakatakot ito mga kababayan. The Vice President has provided the front organization of the extreme left the opportunity to expand and consolidate during this period. Yan po, ibig sabihin ay monitor ng armed forces yan. Kaya hindi totoo yung sinasabi ni Leni Robredo na paninira lang. Ay kung si Leni, tatanungin mo tungkol po dito sa mga isyong yan, kaagad po itong itinatanggi. Kaya yung sinasabi ni Leni na ito ay paninira lamang sa kampo ni Marcos, hindi po totoo yun. Ang totoo, ito pong sinasabi ni Secretary Norberto Gonzales. So nabuking dito si Leni mga kababayan. Alam po ni Norberto Gonzales yan. Ibig sabihin, pinag-iingat po tayo. Yung mga followers ni Leni Robredo ay mag-iingat po kayo. Pinaiingat kayo ni Norberto Gonzales kasi mayroon dyan sa likuran ni Leni na nagpo-control sa kanyang mga supporters. Yan po yung kakapangilabot mga kababayan. Yun po ang sinasabi ni, ibig sabihin ni Secretary Norberto Gonzales. Kung kayo mga kababayan,
Ano ang masasabi ninyo dyan? Kasi nga, itong mga komunista, marami po silang underground movement. Na gumagalaw, sumasali sa politika, kandidato sa mga politika, o mga grupong party list. Underground movement po yan, mga kababayan. At mayroon silang sariling organisasyon na nagmamaniubra dyan. Kaya yung mga kabataan dyan na nagpapagamit sa mga pinklawan, panahon na maintindihan ninyo ito. Yan po kung gusto nyo, kung ayaw nyo ang bansa natin ay mapunta sa komunismo, ngayon pa lamang matuto kayo. Sapagkat ang totoong sinungaling, ito pong si Nanay Linlin, hindi po si Marcos. Yan po mga kababayan. Bueno, muli kong palaala sa inyo bukas mga kababayan. Maaga tayong kumising, maagang pumunta sa presinto at iboto natin yung ating nasa listahan na ating pinagpapasyahan. Sapagkat bukas po ang totoong araw na ika nga sorbe. Magkaalaman bukas. Sapagkat yung mga kampanya ng survey ay nagpapatunay na ganun kalaki ang lamang ni Marcos. At si Marcos ay mananalo sa pagkapangulo basta walang dayaan. Kaya bukas ay magpantay tayo sa ating mga baluta, sa ating mga boto, walang tulugan, at magdala po ng siyempre kamera at isumbong doon sa authority ang mga kahina-hinalang galawan sa panahon ng eleksyon. So yan lamang po naman. Hanggang susunod po natin na video ay siguro bukas wala po tayong video sapagkat maaga po tayong pupunta sa presinto at malamang sa bandang gabi mga kababayan mag-update tayo. Marami pong salamat. God bless all.